Naisip mo na ba kung ano ang maaaring sinasabi ng iyong mga kalamnan at bato sa iyo? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa creatinine, isang maliit na bagay na may malaking epekto sa iyong katawan. I-secure na ang iyong seatbelt dahil hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa creatinine. Pag-uusapan din natin ang ilang mga maling akala at alamin ang katotohanan at i-explore kung ano sa iyong plato ang maaaring makaapekto sa good vibes ng iyong mga bato. Kahit na ikaw ay isang fitness enthusiast, isang health beginner, o isang taong gustong malaman ang mga nangyayari sa loob ng katawan, manatili ka lang. Sa dulo ng video na ito, hindi lang magugulat ang iyong mga kaibigan sa dinner parties sa iyong bagong kaalaman, kundi magiging mas may kakayahan ka rin na gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa iyong kalusugan. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano nga ba ang creatinine? Creatinine, narinig mo na ba ito? Ito ay isang produkto ng basura na nagmumula sa metabolismo ng kalamnan. Ang iyong mga kalamnan ay nagpo-produce ng creatinine at ang iyong mga bato ay nagfi-filter nito mula sa iyong dugo. Inilalabas ito sa iyong ihi. Ito ay isang natural na proseso, ngunit kapag ang antas nito ay nagiging hindi karaniwan, maaaring ito ay senyales ng ilang issue sa kalusugan. Ano nga ba ang nagiging sanhi ng pag-angat ng antas na creatinine? At ano ang mga sintomas ang maaaring iyong maranasan? Ang mataas na antas na creatinine ay maaaring resulta ng number 1, kidney dysfunction. Ang pangunahing sanhi ng pagtaas na antas ng creatinine ay madalas na dysfunction ng bato. Ang mga bato ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagsala ng mga produkto ng basura o ang tinatawag na foreign objects, kabilang ang creatinine mula sa dugo. Kapag hindi maayos ang pag-andar ng mga bato, nahihirapan silang maalis ng wasto ang creatinine na nagre-resulta sa pagtaas nito sa dugo. Number 2, dehydration. Ang dehydration ay isang pangdahilan kung bakit tumaas ang antas ng creatinine. Kapag kulang sa tubig ng katawan, tumataas ang dami ng creatinine sa dugo. Ito ay nagbibigay ng dagdag na stress sa mga bato na nagiging sagabal sa kanilang kakayahan na maayos na mag-filter at magtanggal ng creatinine. Kaya't importante na lagi tayong umiinom ng sapat na tubig para mapanatili ang normal na trabaho ng ating mga bato. Kung minsan, ang dehydration ay dahil sa kulang na pag-inom ng tubig o sobrang pagpapawis, ang pangangailangan ng katawan sa tamang dami ng tubig ay mahalaga para maiwasan ang pagtaas ng creatinine sa dugo. Number 3, certain medications. May ilang gamot na maaaring makaapekto sa antas ng creatinine. Ang mga gamot na nakakaapekto sa pag-andar ng bato o may kaugnayan sa dehydration ay maaaring magdulot ng pagtaas ng antas ng creatinine. Mahalaga ang pagiging maingat sa mga posibleng side effect ng mga gamot at nakipag-usap sa mga profesional sa kalusugan kung may mga alalahanin. Narito naman ang mga sintomas ng creatinine. Number 1, fatigue. Ang pagtaas na antas ng creatinine ay maaaring magdulot ng pagod dahil nahihirapan ang mga bato na maalis ng maayos ang mga foreign objects. Ito ay maaaring magresulta sa pangkalahatang paghihina at pagkapagod. Number 2, swelling o edema.
Ang edema o pamamaga ay isang karaniwang sintomas ng mataas na antas ng creatinine. Ang hindi maayos na pagtanggal ng basura ng mga bato ay maaaring magdulot ng pag-accumulate ng likido na nagre-resulta sa pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa mga bukong-bukong at binti. Number 3. Changes in urination patterns. Ang dysfunction ng bato na nagre-reflect sa mataas na antas ng creatinine ay maaaring makaapekto sa pag-ihi. Maaaring maranasan ng mga tao ang pagbabago sa kulay, kadalasan o dami ng ihi. Ang mas maitim na kulay ng ihi o pagbabago sa karaniwang patron ng pag-ihi ay maaaring senyales ng mga issue sa bato. Ang pag-unawa sa mga sanhi at sintomas na ito ay mahalaga para sa maagang pagtuklas at interbensyon. Kung napapansin mo ang mga sintomas na patuloy na nararamdaman o may alalahanin ka sa kalusugan ng iyong mga bato, mahalaga ang maghanap ng payo mula sa isang profesional sa medisina para sa tamang pagsusuri at pangangalaga. Kapag napapansin mo ang mga ito, oras na upang maging maingat at magsagawa ng mga hakbang para sa iyong kalusugan. Tara at tuklasin natin ang mga pagkain na maaaring maging kaibigan o kalaban sa pagpapanatili ng optimal na antas ng creatinine. Alamin ang lakas ng ating mga pagpili sa pagkain sa pagpapabuti ng kalusugan ng bato at pagtiyak ng balanseng kalagayan sa ating katawan. Maglakbay tayo sa mahalagang gabay sa kung ano ang dapat kainin at iwasan para sa mas malusog na antas ng creatinine. Manatili para sa mahalagang kaalaman at praktikal na tips sa tamang pagpapakain ng katawan. Narito ang mga pagkain na dapat kainin at iwasan para maiwasan ang mataas na antas ng creatinine. Ano nga ba ang pwede mong kainin para mapanatili ang normal na antas ng creatinine? Narito ang 10 pagkain na maaari mong maging kaalyado mo. Number 1. Berries. Puno ng mga antioxidants. Ito ay maganda para sa kalusugan ng bato. Number 2. Cabbage o repolyo. Mababa sa potassium, ito ay isang kaaya-ayang pagpili para sa kalusugan ng bato. Number 3. Red bell peppers. Mataas na bitamina, mababa sa potassium. Number 4. Garlic o bawang. Kilala sa kanyang anti-inflammatory na mga katangian. Number 5. Olive oil. Olive oil isang malusog na taba na mabuti para sa puso at hindi nagbibigay na sobrang bigat sa mga bato. Number 6. Cauliflower. Isang alternatibong mababa sa potassium sa patatas. Fish o isda. Mayaman sa omega-3 fatty acids. Nakakabuti para sa pag-andar ng bato. Number 8. Itlog na puti. Isang mataas kalidad na pinagmula ng protina na mababa sa phosphorus. Number 9. Onions o sibuyas. Anti-inflammatory at mababa sa potassium. Number 10. Apples o mansanas. Mataas sa fiber at antioxidants. Maganda para sa pangkalahatang kalusugan. Sa kabilang banda, narito ang 10 pagkain na maaaring gusto mong bawasan o iwasan kung may mataas kang antas ng creatinine. Number 1. Prosesadong pagkain. Mataas sa sodium, maaaring magdulot ito ng dehydration. Number 2. Red meat o pulang karne. Nagpuproduce ng mas maraming basura. Nagdadagdag ng pabigat sa mga bato. Number 3. Produktong gatas
or dairy products. Mataas sa phosphorus na maaari maging sanhi ng problema. Number 4. Bananas o saging. Isang prutas na mataas sa potassium. Mahalaga ang moderation. Number 5. Avocado. Isa pang pagkain na mataas sa potassium na maaaring kailangan ng moderation. Number 6. Orange and orange juice. Mataas sa potassium at maaaring makaapekto sa pag-andar ng bato. Number 7. Coffee. Maaaring makadulot ng dehydration. May epekto sa kalusugan ng bato. Number 8. Sodas o mga soft drinks. Puno ng asukal at mga additives, mas magandang iwasan. Number 9. Chocolate. Mataas sa oxalates na maaaring makaapekto sa bato. Number 10. Alak. Nakaka-dehydrate at maaaring maka-interfere sa pag-andar ng bato. Ngayon, tuklasan naman natin ang ilang mga maling akala ukol sa creatinine na umiikot sa paligid. Maling akala number 1. Ang antas ng creatinine ay mahalaga lamang para sa mga atleta. Ang katotohanan, ito ay isang mahalagang indicator para sa lahat, hindi lamang sa mga atleta. Maling akala number 2. Ang pag-inom ng mas maraming tubig ay agad na makakababa ng antas ng creatinine. Ang katotohanan, bagamat mahalaga ang pagiging hydrated, hindi ito agaran at solusyon. Maling akala number 3. Ang mga matatanda lamang ang dapat mag-alala sa antas ng creatinine. Ang katotohanan, lahat ng grupo ng edad ay dapat pag-ingat sa kanilang antas ng creatinine. Maling akala number 4. Ang mga mataas na antas na creatinine ay laging nangangahulugang may sakit sa bato. Ang katotohanan, maaaring oo, pero may iba pang mga faktor na dapat isaalang-alang. Mali akala number 5. Hindi maaaring pamahalaan ang antas ng creatinine sa pamamagitan ng pagkain. Ang katotohanan, ang isang balancing dieta ay may malaking papel sa pamamahala ng antas ng creatinine. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng creatinine, umaasa kami na ang pagsusuri na ito ay nagbibigay sa iyo ng mahalagang kaalaman at pagpapanatili ng malusog na balanse. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.